morning mga ka-curious breeders. Kumusta na kayo? Yan, katatapos ko lang maglinis ng ibunan ko. Tinanggal ko yung mga natapon na na pagkain. Yan. Kung napapansin nyo, dumami yung aking Alps 1. Meron kasing tropa na pinaalaga sa akin. At ilan na lang yung aking eye-ring. So, nasa 4 pairs na lang to. Meron ako ditong 2 pairs. At dito, naglilimlim. At karamihan ay Alps 1 na. So, na-realize ko, no, sa dami ng bagong mutation na lumalabas ngayon, nariyan yung Aqua, Yellow Face at Sapphire, talagang ma-iinganyo ka na gusto mo magkaroon din ng ganong mga mutation. At normal naman yon, no, bilang mga breeder, no. Gusto natin kung anong mga bagong mutation na lumalabas meron tayo. Kaso ang nagiging problema ron ay na da-divert yung ating mga project, no. Halimbawa, nagpa-project ka ng mga magagandang Alps 1, yung malalaking sukat, tapos magandang tumindig. So kapag nagkaroon ka ng mga bagong mutation, lalong-lalo na yung mga newbie, na da-divert yung attention mo, yung project mo. At ganyan ako dati, no. Nagpa-project ako ng Ino, halimbawa, Ino o Dilute. Tapos kapag nakakita ako ng mga bagong mutation, pag-iipunan ko, tapos bibili ako hanggang sa yung mga dati kong project na Ino at Dilute ay napapabayaan ko na out of focus na ako. Mas priority ko na yung mga bagong mutation na meron ako sa ibunan ko. So ganun usually yung nangyayari sa akin. Hindi ko lang alam sa iba. So, ang payo ko sa inyo mga newbie, lalong-lalo na kung wala pa kayong alam sa pag-iibon, kung paano alagaan, mag-alaga muna kayo ng isa o 2 pares na ibon. Ang tanong, anong mutation ang gusto nyong alagaan? Siyempre, natural, magsimula ka muna doon sa hindi masyadong mahal, no? Yung medyo mura. Bumili ka nun, halimbawa, Alps 1, ganito. Wala ka pang alam kung paano ang tamang setup ng cage, ang pagkain, tapos gamot, tapos kung magka-inakay, ano ba ang papakain sa inakay, tapos kung magkasakit. So, aralin mo muna yon. Ang gawin mo, mag-research ka, marami naman sa Google, madali na lang. Tapos sumali ka sa group. May mga veteranong nagbibigay ng mga tips. Marami ng mga vlogger ngayon na nagbibigay ng mga tips kung paano ang tamang pag-aalaga ng mga ibon. Tapos, kapag marunong ka na at nakakabenta ka na ng mga painakay mo, bumili ka ng mga medyo mamahaling ibon. Mag-upgrade ka na, kumbaga. Dati, sa panahon namin, napakadaling mag-upgrade, lalong-lalo na kung may mga pambenta ka. Dati, kamamahal ng mga sable na sinasabi, no? Itong mga to, mga Par Blue, mga Lutino. So makabenta ka lang ng 3 o 4 ng ganyan, makakaipon ka na po
pambili ng mga bagong mutation. Dati yon, pero ngayon pahirapan na benta dahil masakit man sabihin ay talagang bagsak na yung ating industriya ng pag-iibon. So yun, at least kahit papano sana ang video na to ay magbigay ng inspiration o tips sa mga bago. Huwag po tayong masyadong titingin sa Facebook, no? Huwag tayong magbabad kumbaga. Dahil ang tendency nun ay talagang maiengganyo kang bumili. Okay lang sana kung meron tayong pambili. Pero sa panahon ngayon, unahin pa ba natin bumili ng mga ibon? Kahit na 2,000 yan o 3,000. Siyempre, unahin natin yung mga pangangailangan ng pamilya natin. Dapat ang priority natin ay yung family pa rin natin. At isa pang reminder, no? Hobby ito. No? Kailangan pag sinabing hobby, nare-relax tayo. Pang tanggal ng stress. Kapag ang isang hobby ay baliktad na nangyayari, no? Sa halip na matanggal yung stress mo, dagdag stress, mag-isip-isip ka na, no? Dagdag dagdag pasanin pa, dagdag isipin pa. So kung nahihirapan ka na bumili ng patoka, no? Pwede tayong magbawas. O pwedeng tumigil pansamantala, no? Di naman masamang tumigil pansamantala. Tapos pag medyo okay na ulit, gusto mo nang mag-alaga ulit, pwede naman, madaming mapagkukunan. So sana nakatulong yung video na ito, lalong-lalo na doon sa mga bago pa lang nag-iibon. So wag po tayong maging kumbaga sa yung takaw tingin, bili ng bili ng ibon. Nagiging dahilan yan para out of focus tayo. So hanggang dito na lang, no? Salamat sa panonood at patuloy na pagsuporta sa akin. God bless po.